Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, today is nandito pa rin tayo sa ating series which is Being a Disciple. So, ang topic natin for today is fit for service or yung katagang karapat dapat ka na ba or are you fit for service? So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Luke chapter 9 verses 57 to 62. So, for a short introduction, kung mapapansin natin, di ba, ibang-iba si Jesus Christ sa mga established churches sa ngayon, di ba? Kasi yung mga churches ngayon, kumbaga, uy, punta ka rito. Samba ka sa amin every Sunday, di ba? Punta ka rito, worship ka sa amin every Sunday. But then, si Jesus Christ, hindi niya parang pinapakita niya yung hard way. Pinapakita niya sa mga dinidisciple niya na mahirap maging isang disciple, na hindi madali, di ba? Hindi yung sasabihan ka lang na attend ka sa ganito, then you are already a disciple. So, hindi ganun sa Jesus Christ. Pinapakita niya kung ano nga ba ang katangian at ano ba ang dapat ginagawa ng isang disciple or disciple. So, going back to our verse in New International Version, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. He said to another man, Follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, No one who puts a hand in the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. So, para mas maintindihan natin, basahin natin yung Filipino translation. Habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong kubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa iyong kapawid ay may mga pugat. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang na kanyang ud. Sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking anak. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, ang pagkakaintindi ko kasi dito, di ba? In being a disciple, you have to make no excuses. Kumbaga, wala ka nang dapat iba pang isipin or pagfokusan, i-prioritize. Kundi yung pagiging disciple mo, yung commitment mo as a disciple to our Lord God. So, hindi yung sasabihin mo pa na, ay wait, may gagawin na akong ganito, ganyan. Kasi yun yung parang pinapoint out dito sa verse natin na bago sila tuluyang sumunod kay Jesus Christ is parang may alibay sila, may gagawin muna sila. Yung isa, ililibing yung father niya, yung isa, magpapaalam muna sa mga tao na nasa bahay nila, na siya namang sinasagot ng ating Panginoong Jesucristo na walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, hindi porket gusto na natin maging disciple, hindi porket nasa isip natin, is we are a good disciple already, diba? So, kaya nga nasabi ko kanina, pinapakita na Jesus Christ, pinaportray niya yung pagiging disciple as mahirap, diba? Hindi niya pinapakita na madali ang maging disipulo ng ating Panginoong Diyos. Hindi yung kagaya nga ng ginagawa ng ibang churches na basta ayaw lang sa mga church nila to worship, diba? So, si Jesus Christ, hindi. Pinapakita niya kung ano ba yung proseso at ano ba yung katangian
yung to the core ba, parang ganun. Ano ba yung kahalagahan ng pagiging disipulo, di ba? He is showing all that in one. Kaya nga, kapag si Jesus Christ yung nag-aya sa'yo, nag-akay sa'yo, expect mo na hindi laging perfect yung journey mo. There will be hurdles kasi nga hindi madali maging disipulo, di ba? So, dadaan at dadaan ka talaga sa mga situation na hindi mo inaasahan. But then again, andyan naman si Jesus Christ to guide you. Andyan si Lord God para bantayan pa rin tayo, di ba? So, they will never let us down. So, all we have to do is to become a good disciple, a true disciple. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. So, na-explain ko na rin naman tong mga to. Number 1, a disciple is ready to follow the footsteps of Jesus. So, hindi dapat tayo yung nag-decide para sa sarili natin, di ba? So, as Christians, we should be following the steps of Jesus Christ dahil gaya nga ng lagi ko sinasabi, yung mga Christians before, they are referred to as people of the way kasi nga, yung way of living nila is ini-standard nila sa way of living ni God. Ay, ni Jesus Christ pala. Number 2, a disciple prioritizes the kingdom of God. So, we should not prioritize our life in this world, di ba? Yung katulad nga ng sa verse natin, yung napakaraming excuses. So, hindi dapat ayun yung pinaprioritize natin, especially now that we want to become a true disciple. So, dapat ang i-prioritize natin is yung kingdom ni God to glorify Him. And number 3, a disciple is focused on the task given by God. So, ayun nga, no alibis, no excuses. Kapag nagawa na natin yon, then we really are now fit for service. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, be prepared to follow the footsteps of Jesus. Number 2, prioritize the expansion of God's kingdom. And number 3, focus on the harvest.